Isang ginang sa Cavite, walang awang binugbog. Sinakal hanggang sa mamatay sa loob ng kanyang bahay. Ruby! Ruby! Ano ang motibo sa pagpatay at sino ang nasa likod ng krimen? Kailangan ko na siya! Tumawag ka ng polis! Bilisin mo! Ruby! Gabi ng May 26, 2024. Isang tawag ang natanggap ng General Trias Component City Police tungkol sa isang ginang na natagpo ang nakahandusay sa loob mismo ng kanyang bahay. Agad kami pumunta dito sa bahay ng biktima. Dito kami dumaan sa gilid na to. Pag bungad namin, yun nga po, nakahandusay na po yung biktima. Kinilala ng mga pulis ang ginang na si Ruby Castro, 59 na taong gulang. Ayon sa General Trias Police, mag-iisang oras ng patay ang biktima. Maputla na yun. Matigas na yun. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, napansin nila ang isang closed-circuit television o CCTV na nakakabit sa loob ng bahay ni Ruby. Tanggol. Kuha na mo to. Sa CCTV, makikitang may kasamang babae, si Ruby, sa kanyang bahay ilang oras bago siya natagpo ang patay. Sino ang babaeng nakita sa CCTV? May kinalaman kaya siya sa pagkamatay ng... Nasaan ang nanay ko? Sumakay tayo nanay ko! Nanay! Ano nangyari sa nanay ko? Hanapin ko yung gumawa niya sa kanya! Pagbabayari ko sila! Nanay ko! Nanay! Nakahandusay at wala ng buhay nang makita ang ginang na si Ruby Castro sa loob mismo ng kanyang bahay sa barangay Biklatan, General Trias, Cavite. Sa patuloy na investigasyon ng General Trias Police, nakita nila ang isang closed-circuit television o CCTV sa loob ng bahay. Dito po sa ano na yan, sa kinuha memory po yan eh. Kinuha lang bago pina-review. Sa kuha mula sa CCTV, makikitang lumabas ang biktimang si Ruby sa kanyang kwarto. Ilang sandali pa, pumasok siya ulit sa loob. At nang lumabas mula sa silid ang ginang, ay kinandado niya ang pintuan. Kitang-kita rin sa video ang isang babaeng palakad-lakad at pinagmamasdan ng CCTV habang kinakausap ang biktima. Anong Vanessa? Anong oras na pinakain mo ba yung mga aso ko? Ayan, iyak ng iyak. Ginugutom mo yung mga aso ko na nga lang ang pinaaasikaso ko sa'yo. Hindi mo pa mapagawa. Naku, Diyos ko talagang. Halika sa kwarto, ayusin natin yung mga lalaban bukas. Kilala niyo ba ang isang ito? Si Nessa yan. Si Nessa yan ang bagong kasambahay. Sigurado ako. Siya yan. Sa tulong ng mga kamag-anak ni Ruby, natukoy na ang babaeng kausap ng gina ay walang iba kundi ang kapapasok pa lamang na kasambahay na si Vanessa o alias Nessa Hilado. Nakita na naman din po doon sa CCTV na yun nga po yung nakita yung katulong po. Hoy! Dahil Hoy! dito, si Vanessa ang una naging person of interest ng mga pulis sa krimen. Ano ang kinalaman ng kasambahay sa pagkamatay ng biktima? Nanay! Ano nangyari sa nanay ko? Isang nakagugulat na balita ang gumulantang sa isang pamilya sa Cavite. Ang kanilang 59 na taong gulang na ina na si Ruby natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay sa loob ng kanyang bahay.
Si Nessa yan. Si Nessa yan ang bagong kasambahay. Ang pangunahing suspect sa krimen, ang 3 araw pa lamang nakasambahay ni Ruby na si Vanessa Hilado, 35 taong gulang. Ano ang naging motibo sa pagpaslang sa amo? Dating migrant worker si Ruby, taong 2018, nagdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas. Umalis po siya nun. High school pa lang po ako nun. Umuwi na po siya dyan po, sa bahay mismo na po. Yun. Kasi nag-retiro na po siya sa pagtatrabaho. Ayon sa anak ng ginang na si Jake, dahil raw sa pagsisikap at pag-iipon ni Ruby, kaya nakapagpatayo siya ng sarili niyang bahay at paupahan sa Cavite. Lahat po ng pagkakitaan ni Mama, papasukin niya po. Ganun po siya yung gusto po kumita po. Ay naku, salamat naman at hindi nakaka-eksema tong binabayad mo sa akin ngayon, ha? Bukod sa kanyang paupahan, meron ding negosyong pautang si Ruby. Nang magretiro, isa sa mga nakahiligan ni Ruby ang mga alahas at pagpapaganda sa sarili. Esther. Palagay mo. Ay, madam, parang ito, bagay ito sa'yo. Ayan, sa suot Uy, mo talaga bagay. blue on blue. Bagay yan, madam. Alika, subukan natin. Sige nga. Ay, ganda. Di ba? Sabi ko sa'yo. Ganda, madam. Ngayon po, na nag-for good na po siya, gusto niya lang po, masaya siya. Dito niya nakilala ang parlorista na si Rebecca. Mahilig po si Mama magpa-parlor po eh. Mamanicure, pedicure po, tapos nag-aayos po ng buhok ni Mama po. Ayun po. Kaya po sila nagkakilala. Neng! Dahil tumatanda at mag-isa sa bahay si Ruby, kinailangan niya ng kasambahay na mag-aasikaso sa kanya. Anong oras na? Napakain mo na ba yung mga aso? Hindi pa po. Hindi pa? Ano to? Papatayin mo ba sa gutom yung aking mga babies? Ano ba? Pakainin mo na. No. Bakit ba napakahirap na talagang humanap ng kasambahay na matino ngayong mga panahon na to? Kailangan niya po talaga ng tulong po kasi bed rest lang po. Gusto niya laging may kasama po sa mga lakad po. Okay. Pero si Ruby, tila malas daw pagdating sa mga nakukuha niyang kasambahay. Aalis na ho ako, di ko na pumatiis dito. Ano, aalis ka? Hindi ka man lang nagpapaalam sa akin? Kasi alam ko po hindi kayo papayag. Siya nga pala, madam. Di ba naghahanap ka ng kasambahay? Eto, sigurado ako. Sure na sure, walang attitude, walang topa. Sure na sure ka. Hindi na naman yung maglalayas na naman ng walang abog-abog. Madam, sure ako dito. Ano ka ba naman? Sa tagal ba naman ng pagkakaibigan Sa tulong ng parlorista at ng kaibigan na si Rebecca, ipinakilala niya si Vanessa bilang bagong makakasama ni Ruby. Halika, para makilala ka na ni madam. Halika. Magandang hapon po, Ma'am Ruby. Magandang hapon. Pasok doon sa biktima kay Vanessa ay si Rebecca. Kasi nga po, yung pangalawang anak ni Rebecca at yung kalibin na si Dakel ay magkakilala. Ang hindi alam ng ginang, ito na pala ang magdadala sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Tumawag ka ng ambulansya! Tumawag ka ng polis! Bilisan mo! Wala na po talagang buhay. Nakahando siya na nga lang po doon. Ayon sa death certificate ni Ruby, asphyxia by strangulation o pagkakasakal ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa tulong ng CCTV, kaagad natukoy ng mga pulis ang posibleng nasa likod ng krimen. Itinuring na suspect ang kasambahay ng ginang na si Vanessa Onesa.
Nessa naman! Anong oras na pinakain mo ba yung mga aso ko? Ayan, iyak ng iyak! Yun na lang pag-aalaga ng mga aso ko ang gusto kong gawin mo. Hindi mo pa maalagaan ng tama! Naku, Diyos ko talagang... Saan ka ba galing? May pinuntahan lang po ako. Pinuntahan, inuuna mo yung landi mo kaysa sa trabaho mo? Halika sa kwarto, ayusin natin yung mga lalaban bukas. Mapapansin sa video na tinakpan ni Nessa ng puting tela ang CCTV. Hoy! Hoy! Anong ginagawa mo? Ba't mo tinatakpan? Eh, CCTV yan? Hindi ko po alam yan, ma'am. Hindi mo pala alam eh. CCTV yan. Huwag mong takpan! Pero ilang sandali pa, binalik ulit ni Nessa ang puting panyo sa CCTV. During the course of investigation, yung isa sa mga prime suspects ay tinakpan niya yung CCTV doon sa bahay ng ating biktima na si Ruby Castro Igalo. Pinuntahan din ng mga otoridad ang kwarto ng biktima. Bukod sa nagulo ang kwarto, may ilang gamit ng biktima rin ang nawawala. Ganito na po yan. Hindi dito lang po sa kwarto niya. Yan lang po yung magulo yung gamit. Yung mga gamit po naman sa mga parador na pati mga bag. Hindi lang ho namin kung ano yung mga kinuha. Ayon sa investigasyon ng General Trias Police, pagnanakaw ang naging motibo ng suspect. Robbery po talaga, pagnanakaw. Kasi may nawawalang singsing at saka gold wristwatch o relo. Alam ko pong hindi kaya ng isang tao lang yun. Ng isang babae yun. Yung ganong ginawa po. Yun po na kong naramdaman po. Galit po doon sa gumawa po. Nang makita ang katawan ng kanyang ina, lumakas daw ang kutob niya na hindi lang isa ang gumawa ng krimen sa kanyang nanay. Kaagad na kumilos sa mga otoridad para hanapin ang suspect na si Vanessa. Gumawa po ng pamamaraan yung ating kapulisan. Naghanap kami ng merong possible na nakakakilala kay Vanessa na asset din. Nang mapag-alaman ng mga pulis na sa Caloocan City posibleng nagtatago si Vanessa, agad nilang ikinasa ang hot pursuit operation laban sa suspect. Bakit ngayon ka lang? Tagal mo kanina pa ako rito eh. Traffic eh. Ano, dala mo na ba? Mahuli na kaya ang suspect sa pagpatay kay Ruby? Ang closed-circuit television na ito ang naging susi ng General Trias Police para matukoy ang pumatay kay Ruby Castro. Ilang oras bago ang krimen, nahagip ng CCTV ang kasambahay na si Vanessa habang kausap ang biktima. Anong ginagawa mo? Ba't mo tinatakpan? CCTV yan. Huwag mong takpan! Nakita rin siya na tinatakpan ng puting tela ang CCTV. Dahil dito, May 27, 2024, agad ikinasa ang isang hot pursuit operation ng General Trias Police laban sa suspect. Bakit ngayon ka lang? Tagal mo kanina pa ako rito eh. Traffic eh. Ano, dala mo na ba? Oo. Ganito ba to? Boss, ano to? Hindi akin to. Pinabili lang. Nahuli sa Caloocan City ang kasambahay na si Vanessa Hilado. Hindi lang yan ang krimen mo. May dapat ka pang ipaliwanag sa amin sa presinto. Parang awa niya na po. Sumama ka na lang maayos. Tara na! Boss, may mga anak po ako. Naghanap kami ng merong possible na nakakakilala
kay Vanessa na asset din. So doon po kami nagsimula, social media, kakilala ni Vanessa na naging asset-asset rin ng pulis. Habang dinatakip si Vanessa ng mga pulis, Boss, sabi ko po sa inyo, pinabili lang ako. Hindi ko po alam na droga pala ang laman yan. Eh, itong Willow at Singsing, kanino ito? Sa kaibigan ko po, Hindi kaya ang nagmamay-ari niyan ay ito? hindi ko po alam yan, sir. laking gulat ng mga pulis sa siniwalat ng kasambahay. Ayon kay Vanessa, hindi daw siya mag-isa sa nangyaring panloloob sa bahay ng kanyang amo na si Ruby. Napag-utusan nino? Si Ate Rebecca at saka si Don po. Inamin ni Vanessa sa mga operatiba na kasama niya sa paggawa ng krimen ang kanyang kinakasama na si alias Dondon at ang parlorista at kaibigan ni Ruby na si Rebecca. O basta, yung mga alahas nasa second floor. Alam ko nandoon yun. Baka magising po si Madam. Kaya nga bibilisan natin, hindi ba? Kaya nga kasama mo itong si Dondon eh. O basta, kung ano man makukuha nyo, paghahati-hatian natin. Kasi nga ang unang nahulinhan namin ay ito nga si Vanessa. Nung during the course of investigation, nalaman natin na isa sa nagplano si Rebecca. Nagulat po ako nang sabi niya na kaya ko daw yung loob ko. Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, papasok kita dun sa kaibigan ko, pero patayin ko daw. Matagal na po silang magkaibigan. So, ito si Rebecca, siyang nakakaalam ng mga ginagawa, pinupuntahan nitong biktima po natin. Ayon sa anak ng biktima na si Jake, napapadalas daw ang pagsasama ni Rebecca sa kanyang nanay. Sinabihan ko lang po yung mother ko po na wag po masyado magsasama sa mga tao po doon. Hindi ko naman po inaasahan na ganun po yung magiging yung closeness po nilang dalawa. Nakikita ko pong masaya siya eh. Hindi inayaan ko na lang po. BFF tayo eh, di ba? Sige na, pili na. Talaga, madam? Oo. Madam? Yung pipiliin ko ba akin na rin pagkatapos? BFF lang tayo, hindi magkamag-anak, ha? Madam, ang ganda! Siyempre, 18 carats yan. Malakas din ang kutob ng pamilya ni Ruby na sangkot si Rebecca sa pagpatay sa biktima. Mahabang panahon na alam niya na yun. Alam niya na pasikot-sikot ng bahay. So, alam niya rin kung saan nakatago yung mga alahas ni Ruby saka yung pera. Pero hindi katulad ni Vanessa, si Rebecca nagkusang loob para sa pamilya ni Ruby na tumulong sa lamay ng kanyang kaibigan. Nagpresenta nga siya na sa misis ko na tutulong daw sa burol. Kaya may kasama siyang katulong yung tagahugas, pati yung bata. Sinama dito sila, tatlo sila eh. Yung kinamagaan, dito na siya eh. Malapit pa naman kayo ni Ruby. Siguradong nagdadalamhati ka rin. Hanggang ngayon nga po, hindi pa ako makapaniwala. Kaya eto, ginagawa ko ang lahat para makatulong sa pamilya. Pero nang malaman ni Rebecca ang pagkahuli kay Nessa, unti-unti raw nag-iba ang kanyang kilos. Noong nabalitaan niya na si Vanessa na huli, hindi na siya mapakali. Sandali, saan ka pupunta? Kuya, uwi lang ako sandali, may kukunin niya akong gamit. Akala ko ba tutulungan mo ulit dito? Bakit aalis ka agad? Kuya, babalik naman ako agad eh. Sandali lang ako. May kukunin. Gusto pa nga umalis, may dala ng backpack eh. Nahuli na ang kasambahay na si Nessa. Ganun ba, kuya? Mabuti naman. Makukulong na yung gumawa kay Ma'am Ruby. Kuya, sandali lang. Nang makarating ang mga pulis sa lamay, dito na nila hinuli si Rebecca. Kayo ba si Rebecca? Ako nga. Bakit ho? Tara ho sa presinto, may kailangan ho kayong ipaliwanag. Anong kailangan ko ipaliwanag? Nandito ako, tumutulong sa burol ng kaibigan ko. Tapos ginugulo niyo ako? Anong kailangan ko ipaliwanag? Kayo daw ang mastermind sa pagpatay sa kaibigan niyong si Ruby. Sige na, mama na lang. Nagkakamali kayo, hindi ako yon. Tara na, ma'am. Mama na lang ho kayo na maayos, ma'am. Hindi ako yun eh! Tara na, Hindi ako yun!
Kasi yung mga kriminal po, sa totoo lang, napunta pa talaga sa crime scene. Bakit? Ang purpose nila, alamin kung nahagip na sila or abot na sila ng investigation ng kapulisan. And to erase the doubt na isa-assess sa mga prime suspect. Sa isinagawang follow-up operation, nahuli rin ng mga kapulisan ang ikatlong suspect sa krimen, ang live-in partner ni Vanessa na si Don Pascual. Ikaw, Rolando Pascual, ay inaaresto namin sa salang robbery with homicide. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Sige na, sumama ka na maayos. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, si Don ang katulong ni Vanessa habang sinasakal ng biktima. Ano ba talaga ang totoong nangyari? Wala po akong kinalaman. Nasa kusina po ako noon. Nakita kong inaano ni Don si Madam. Sir, di totoo yan. Dalawa po kami. Katunayan, di ko kayo mag-isa yun eh. Di ba sabi ko pa nga sa'yo, tulungan mo ako? Kaya ayun sir, tinulungan niya ako. Pero may pakana po talaga niyan si Ate Bekbek. Oo. Gusto po talaga ni Ate Bekbek. Natirahin ko na si Madam, unang-unang pasok ko pa lang. Ay, huwag kang sinungaling. Paano niyo sasabihin na ako ang mastermind? Eh, wala nga ako doon. So, hindi lang simple-simpleng ano na yan talaga, pagnanakaw. Pinagplanuhan. Nakausap ng Pinoy Crime Stories ang tatlong suspect sa pagpatay kay Ruby. Paano nga ba nangyari ang krimen? Ayon kay Vanessa, si Rebecca daw ang nag-utos na patayin ang amo na si Ruby. Paano brainwash lang po ako kay Ate Rebecca kasi sabi niya kung matagumpay na kami, hati-hati kami sa pera, tapos mapadalan ko yung anak ko sa probinsya. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, pasado alas 8 ng gabi nang umuwi si Vanessa mula sa inuman. During that time, wala po siyang kasama doon. Ang nandun lang po itong mga suspects po natin. Papasukin mo tong si Don. Magtago ka sa CR. Habang abala si Ruby, pinapasok ni Vanessa si Don sa loob ng banyo. Nasa CR na yung lalaki. Opo, pinapasok nga nito ni Vanessa. Nasa CR. So may plano talaga sila. May kalibin po itong si biktima natin na 1 week pa lang nakalibin. Vanessa, takpan mo yung CCTV. Nang makaramdam si Vanessa na papasok na ang biktima sa kwarto, tinakpan nila ang CCTV. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo! Nung himungit kumulang nga po ng in between 9 to 9:30, yung pangsasakal sa biktima. Binigyan po ako ng panyukod niya. Tapos po, hindi ko po talaga kayang butayin po talaga si Madam. Sabi ko, hindi ko talaga kaya. Tapos lumapit po si Ivan eh. Yun na po ang nagpatuloy po. Sinubukan pang tumakas ni Ruby. Dito na raw pinagtulungan ng dalawang suspect na sina Vanessa at Don ang matanda. Nung hindi kaya nung lalaki, nung alias Don, humingi na siya ng tulong kay Vanessa. At sila na yung dalawang kumira at nagsigpit doon sa panyo para mamatay yung biktima po natin. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, unti-unti siyang nawalan ng malay at kalaunan ay binawian ng buhay. Yung nag-abot po ng pansakal na panyo, si Vanessa. Nung una ay tinatanggi niya, tinuturo ay si Don lang. And nung nakausap uli namin, nalaman namin na pinagtulungan talaga nila. Tiba-tiba tayo! Ika na! Dali na! Na-recover natin kay Vanessa, na-recover natin yung ibang valuables na ninakaw nila. Pero mariing itinatanggi ni Rebecca ang paratang ni Vanessa sa kanya. Sa totoo lang po, wala talaga akong kinalaman nito sa problemang ito. Ipinasok lang nila at turo lang. Kung ikaw pag sa kalagayan mo, kung may kasalanan ka, alam mo may kasalanan ka, tatakas ka na. Tatakbo ka na kasi alam mo may kasalanan. Pero wala eh. Wala akong iniisip ganun. Kasi wala akong alam sa pangyayari. Tumulong pa nga ako sa pulis.
Si Dondon hindi itinatanggi ang pagiging sangkot niya sa krimen. Hindi po ako nagsakal po nung babae. Ako po yung binigyan po ako ng panyukod niya. Tapos po, hindi ko po talaga kayang batayin po talaga si madam. Dahil sa matibay na ebidensya na nagtuturo sa tatlo, nahanap sina Rebecca Centino, Vanessa Hilado at Dondon Pascual sa kasong robbery with homicide. Ang sinampa po natin sa prosecutor ay case ng robbery with homicide. Ito po ay isang special complex crime. Sakaling mapatunayang nagkasala ang mga akusado, maaari silang makulong ng 20 hanggang 40 taon sa bilungguan. Kumbaga, robbery, tapos pinatay pa nila yung kanilang biktima. Sa pagkahuli sa mga suspect, hangad ng pamilya ni Ruby na mapanagot sila sa batas. Sana di na po sila makalabas po para hindi na po nila maulit sa ibang tao yung ginawa nila. Alam ko kung nasa maayos na siyang kalagayan po. Mahal na mahal ko po, nanay ko. Hanggang sa susunod na Sabado sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.